Sin, Sin City was made. So ayun everyone, ayan, kung makikita nyo dito is pinagsabay na namin yung paggawa namin ng crossover cabling tsaka yung ating straight through cabling. Pinagsabay na natin. So makikita nyo sa video na yan is yung nasa taas nga pala is yung sa straight through natin, yung nasa baba natin is yung ating crossover cabling. So ginamitan muna natin ng stripper para tanggalin natin yung balat ng ating cable, ng ating mismong cable, para lumabas yung mga wires na gagamitin natin para isalpak sa ating RJ45. So ayan, ginamitan natin ng stripper para mawala yung ating balat. Tapos, lumabas na yung ating mga cables dyan at i-arrange lang natin siya para do sa ating pattern. At ayan, inaano muna natin, hinihiwa-hiwalay muna natin para mas mapadali yung pagsalpak dun sa ating RJ45. Ulitin ko guys, yung nasa taas is yung ating straight through at yung nasa baba naman natin is yung ating crossover. Yeah, medyo matatagalan yung sa crossover natin dyan kasi medyo mahirap, lalo na't matigas yung ating mga wires tsaka yung cables natin. And yung mga tools nga pala na ginamit natin dyan is crimper, tapos stripper, then yung RJ45 syempre di mawawala, and yung cable natin, tsaka scissor for extra purposes. Then ayan, kung makikita nyo yung nasa baba is ina-arrange pa rin natin yung ating mga wires kasi medyo mahirap kasi nga ililipat-lipat pa siya, paliko-liko, kaya nga crossover. So, may nasa ibabaw, may nasa ilalim pa. So, medyo nahihirapan nga maggawa. Yung nasa taas naman is kinakabit na yung RJ45 since okay na yung ano natin, yung pagpapatas ng ating cables. So, meron tayong pattern dyan, hindi yung basta-basta sinasalpak lang, may pattern kung paano isasalpak yung wires do sa ating RJ45. So, ayan, kung makikita nyo is inaayos na natin. Tapos, kailangan din natin putulin para sakto yung pagkakapasok na sa ating RJ45. Ayan. Medyo matatagalan talaga tayo dito kasi inabot to ng ilang minuto. Actually, inabot to ng 20 minutes ata sa pagkakabit pa lang. So, kaya ang ginawa is time-lapse na lang. Time-lapse? Time-lapse? Time-lapse pala. Time-lapse. And so, yung taas natin is kinakabit na yung ating RJ45 at yung nasa baba naman natin is pinuputol pa lang yung kabilang side, which is yung A natin. Tatawagin natin A. Ayan, pinuputol pa lang. Ayan, nakabit na natin yung sa straight through natin, yung isang RJ45. And then yung pangalawa naman natin is yung kabila namang side, which is ginamitan ulit natin ng stripper para ikabit ulit yung another RJ45. Yung nasa crossover, ano naman natin, sa baba, yung sa crossover cabling naman natin is hindi pa rin tayo tapos sa ating set A or sa isang side na yan kasi nga medyo mahirap and nagkakamali-mali pa yung pagkakaputol. So, kailangan i-adjust para maikabit ng ayos. Yan, kung makikita nyo dyan is inaayos na ulit yung isang side dun sa ating straight through para may salpak sa ating RJ45. At dun sa ating crossover naman is hindi pa rin tayo tapos kasi nga medyo mahirap. Ayan. So, pinapatas na para maputol na ulit or kung puputulin man is madali na siyang isasalpak sa ating RJ45. Ayan, pinuputol na yun sa ating crossover cabling at isasalpak na siya sa ating RJ45. Ayan na, sinalpak na. Ayan, pinakita pa oh. Ayun, or yung ating magiging server. So, ayan. Kung makikita nyo dito is, meron tayong Globat home router dito, which is sasalpakan natin ng ating isang side ng RJ45. And, so, medyo nahihirapan isalpak dito kasi hindi ata naiangat yung side ng RJ45 dito kasi nga, cleanip siya. So, kailangan talaga siyang mag-lock. So, medyo lumubog siya kaya kailangan iangat. And then, ayan, ito try ulit natin isalpak kasi naiangat na. Tapos, ayan, ayaw talaga niya mag-lock. So, ang ginawa namin dito is pinagpalit namin siya ng side. Then, sumalpak naman siya. And then, the other side is isasalpak siya sa laptop natin para makita talaga kung gumagana siya. Malalaman kapag gumagana is kapag pupunta sa settings and then punta tayo sa Wi-Fi and then sa Ethernet cable natin. Titingnan ko may nakasalpak pa dun sa ating device na
Ethernet cable or any cable na kung anong gusto nyong gamitin. And habang nag-open yung laptop, i-explain ko na kung paano yung magiging process natin. Is kapag gumana siya, is ibig sabihin makikita nyo na connected na yung ating RJ45 or yung cable natin dun sa ating switch kapag may nakasulat na connected, which is yung name nung router, which is yung Globe at Home natin. And then makikita nyo rin sa baba na parang may computer na naka-display. Then malalaman natin na meron na siyang Wi-Fi or meron na tayong signal or network. Ayan, nag-open pa yung laptop. Wait na lang natin. Nga pala guys, hindi gagana yan kapag ang gamit nyo is crossover cabling. Hindi siya gagana. Kasi gagana lang siya kapag parehas yung device na ating ginamit. Like for example is yung PC to PC or router to routers, parehas server. Basta parehas na device is ginagamitan natin ng crossover cabling. So, yun yung kailangan natin gamitin para mapagana yung parehas na device or yung ginawa nating cabling. So, ayan, nagpunta tayo sa settings para malaman natin kung gumagana ba yung sinalpak natin na straight through cable sa ating router to laptop. Ayan, connect na natin sa ating Ethernet cable and then Ethernet cable sa ating Ethernet checker and tingnan natin. So, ayan, kung makikita nyo dito is connected naman siya. Ayan, Globe at Home 7, kung ano man yung number na yun. And then, meron din siyang naka-display na parang computer. Ayan. So, ayan, nakasalpak siya guys. So, pag hinugot nyo siya, makikita nyo naman na mawawala na yung ating kung nakikita nyo nga dun is connected. So, kapag hinugot nyo siya, ayan, hinuhugot na. Kapag hinugot nyo siya, lalabas doon sa laptop natin or doon sa device natin na siya ay wala nakakonect sa kanya. Ibig sabihin, ang lalabas lang doon is no internet or no network. Ayan. Tapos, ayan, zoom in natin ng konti. Ayan, not connected. Then, Wi-Fi yan ng ating dito sa amin. So, kung makikita nyo, kapag click nyo siya, nandiyan lang yung Globe at Home pero kailangan mo siyang connect. Pero using the cable, yung straight through, hindi nyo natin kailangan connect sa